Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong Friday morning mga lods. At grabe ang news natin ngayon mga lodi. Matindi. Dapat mapanood nyo to. No, kasi meron tayong i-explain dito mga idol na talagang yung purpose, okay, ng ating malupit na XRP. Pero marami pa tayong news dito mga idol, malulupit mga lods, no? At meron din sa syempre kay Daddy Trump, no? At yung update natin sa Clarity Act at syempre sa buong mundo. Hindi, sa buong crypto news, okay? Trending news at kung ano-ano pa. So, bago ang lahat mga lods, sana i-like nyo na yung video natin dahil makakalimutan nyo na yan sa sobrang tindi ng video natin ngayon. Makakalimutan nyo nang i-like yan. Kaya ngayon pa lang i-like nyo na. At syempre mga idol, subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe, lalo na kung gusto nyo yung gantong news, hindi kayo papahuli sa mga bagong balita natin sa crypto at kung ano-ano pa mga idol. 'Di ba? So subscribe na kayo. Okay, punta naman tayo sa ating crypto bubble na kanina ay kulay green, ngayon ay medyo nag-dark ng konti. Okay? So ganoon lang naman 'yan sa tingin ko mga lods, no? Medyo up and down. Ngayon dito sa XRP gumawa tayo ng ascending triangle dito. Mga lods, pagka ganito kasi itsura niyan, kahit saan to pwede to mga lods Pwede siyang dito, pwede siya dito, mga idol. So titignan natin kung ano yung mako-confirm natin diyan pagdating ng end of the day. Okay? Kung saan tayo lulugar, no? So ayan yung ano natin, ayan yung chart natin. Tingnan natin mamaya. Although dito pa naman yung ating position 10 and 8, no, mga lods, pabalik-balik lang yan diyan, mga lodi. So mag-juice na tayo. Matindi mga news natin. Unahin na natin to. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan. Sino ba yung mga nandito ng mga nakaraang video natin? Alam ko sinabi ko to bago pa ako magbakasyon No, na si Trump, no? Ang gasabihin niyan, wala nang ceasefire, hindi na ako magaganto ganyan, bakbakan na to ganyan. Tapos pagdating ng oras na 'yon, bigla niya sasabihin extend na yung ceasefire ganyan. Kumbaga tatakutin niya muna, no? And then sa kanya papakalmahin. Ganun yung laging ginagawa ni Trump. Kaya wag na kayo masyadong maniwala dito. At etong ceasefire na to, baka isang oras lang o isang araw lang din to, bakbakan na naman to. No, President Trump announced that the ceasefire between Lebanon and Israel will be extended by 3 weeks. Ito yung sinasabi ko mga lods na bakit si Trump yung nagdi-decide. Laban yun ng Lebanon at Israel. Mga lods. No, kasi alam niyo yung nakaraan na nag-ceasefire, 'di ba? Oras lang ang pagitan. Sinabi ni Trump na magsi-ceasefire ng 2 weeks. Oras lang pagka-announce niya 'yun. Binanata ng Israel yung Lebanon at sinabi ng Israel na hindi kasama yung Lebanon sa ceasefire. Tatandaan niyo 'yun? 'Di ba? Tapos ngayon, in-announce ni Trump na may ceasefire sa Lebanon. Bakit siya yung nag-announce? Hindi nga nakinig sa kanya yung dalawa na yun, ay si Israel So titignan natin kung ano yung mangyayari dito. Pero sa tingin ko, sabi ko nga, parang may naniniwala pa ba kay Trump, mga load, sa mga big announcement niya na nababaliktad lang din, no? Oras lang ang pagitan, araw lang ang pagitan, nawawala na at nagbabago na, mga idol. Pero naniniwala naman ako dun sa nangyayari ngayon sa Strait of Hormuz na US Navy na, no, yung may control doon, mga load. Sinasabi ng Iran na hindi pa bukas ang Strait of Hormuz dahil sa amin, ganyan-ganyan. Pero mali sila doon, mga idol, dahil maski ang mga Iranian ship, hindi na makapasok doon dahil sinakop na yun ng mga US Navy at kontrolado na ng US yun. Walang dadaan, walang tatawid, no? Ang hindi alam ng US Army, mga idol. So, ganun kalupit yun, mga lodi. Totoo yun, mga idol, no? At dahil nga dyan, mga lods, Brent oil jumps 3% after reports Iran negotiator resign. Brent crude rose more than 3% after Israel's N12. Ito, 12 nga sila, di ba? N12 reported Iran's lead negotiator with the US Parliament Speaker Mohammad Bagher Galibaf resigned over alleged IRGC interference. The report remains unconfirmed, but markets are reacting to concerns Tehran could take a harder stance in talk with Washington. So, tumaas na naman po yung presyo ng langis, bumababa na to nun, no? Pero tumaas na naman, no? Na-anticipate kaya yun ng mga insider, no? Mga insider na nagtitrade. Merong inanong si Trump na nakakatuwa. Sige, unahin na natin 'yon.
Ay, hindi, ito muna, mga Lodi. Mamaya na yun, babalikan na lang natin. Ito na tayo sa trending news. Meta and Microsoft are cutting thousands of jobs as both companies ramp up AI spending. So, marami ng trabaho ngayon, lalo na syempre sa Meta, which is more, mas okay kung mga AI yung gaganap, at kailangan talaga nila na gamitin yung mga AI dyan, mga idol. So, 10% ang ng mga tauhan sa Meta is nawala na sa Meta. So, nagbabawas sila ng tao, kumbaga. Tapos sa Microsoft naman, 7% voluntary retirement yung ginawa ng Microsoft dyan. So parang ito na yung nagsisimula na sinasakop na yun ng AI yung mga trabaho ng mga tao, tulad ng mga programmer o something sa computer na hindi ko masyadong alam. Okay? DOJ, ito na mga Lodi, ito na. Nagkaroon ng kasuhan ngayon, lalong-lalo na yung mga higher ranking soldiers na kumuha kay Maduro. Kilala niyo ba yon? Si Nicolas Maduro sa Venezuela, mga idol. Nako, yung mga sundalo doon, mga idol, inaaresto. Bakit naman, Diablo? Ba't sila inaresto? Inaresto nila si Maduro. Di ba? The DOJ charges a US soldier for making 400,000 by betting on Polymarket using classified intel about Nicolas Maduro's removal. So, ayun yung sinasabi natin sa mga insider, mga Lodi. No, kung ikaw, halimbawa, no, nagkaroon ng pustahan sa Polymarket na maaresto ba si Maduro, ganyan-ganyan, ganto-ganyan. Ikaw sundalo ka, alam mo yung napagmitingan nyo na, di pupusta ka na dun sa alam mo, 'di ba? So ganun 'yun ang nangyari, mga Lodi. Kumita siya ng $400,000 at magkano yan? Milyon-milyon yan sa Pilipinas, mga idol. No, at medyo nagalit si Daddy Trump diyan. Nako, hindi ko alam kung totoo to o ano si Daddy Trump sa sinabi niya dito, Sabi niya dito, Trump vows to investigate federal workers placing bets on prediction markets amid concerns over insider trading using classified government information. Totoo ba yan, Daddy? Na iimbestigahan mo yung mga insider? Wala ka bang insider? The whole world unfortunately has become somewhat of a casino. So ginagawa na raw pasugalan dahil sa mga betting app, mga idol, ang mundo. Lahat ng mga events na nangyayari nasa betting app na No, halimbawa ngayon, nakukulong ba si Sara Duterte? May impeach ba siya? So magkakaroon ng pustahan yan sa, ewan ko ano sa atin, alam ko meron sa atin na parang Polymarket may impeach ba siya, ganito ganyan, saan ka saan ka magpupusta, parang ganun yun So halos lahat ng event, pwede mo nang tayaan ng bets sa mga betting app. No? So ngayon, kung ikaw insider ka at ayon dun sa tatayaan mo, may alam ka dun, dapat bawal kang pumusta, parang ganun, no? Bawal kang magbet. Pero dahil nga dito sa concern nung nangyari kay Maduro na isang soldier, ang kumita ng $400,000, no? Na-curious tuloy ako magkano yung $400,000. Wait lang Check natin. Check natin. 400,000. Oh, magkano to? 24 million. Mahigit, mga Lodi, no? 24 million pesos. Grabe, nagbet lang siya sa Polymarket, Instant 24 millionaires na siya. Pesos, Ayan, no? So, pero ito hindi ako masyado niniwala. Sa tingin niyo ba walang insider si Trump? Mga Lods. Alam, kasi minsan, nangyayari bago siya mag-announce, may mga nagpe-place na ng position 'Di ba? May mga maglulong na o kaya magsi-short na. Kunyari may announcement si Trump bukas. 1 hour o 2 hours before mag-announce si Trump, meron na mga mag-ano diyan, magsi-short o kaya maglulong. And then sila yung magwawagi sa huli. Mga Lodi, ano sa tingin nyo? Wala bang insider si Trump na trader? Galit na galit siya kay Nancy Pelosi dahil yumaman dahil sa inside trading. Ginagawa niya kaya yon, mga idol? Di umano lang to, hindi ko sinasabing ginagawa niya yon. Kasi ngayon niya papaimbestigahan niya di ba? So hindi natin alam. Pero syempre, hindi naman lahat ng sinasabi niya ay totoo. Pwedeng kasama yan sa script. Okay, basta maniniwala sa mga sinasabi ng mga politiko, mga idol, no? Lalo na yung mga nasa kapangyarihan, tulad ni Justin Sun. Di ba, naalala niyo mga idol na magkakaroon ng demandahan, no? Yung Trump family at si Justin Sun dun sa World Liberty Financial, tama ba?
Oh, yun, di ba? Pero ngayon nag-comment si Eric Trump, the only thing more ridiculous than Tron founder Justin Sun lawsuit is spending $6 million on a banana duct tape to the wall o to a wall. Naalala niyo ba to? Yung pakulo ni Justin Sun na to, na banana na naka-duct tape sa wall, binayaran niya ng $6 million. Noong 2024 to, mga lods eh. Sikat na sikat to noon. Nabalita pa nga to sa GMA tsaka sa mainstream dito sa Pilipinas eh. $6 million, ito lang oh, mga lods oh. No, gaano na kayang karaming mga mahirap sa Africa na lang, wag na sa Pilipinas. No, ang natulungan ng $6 million na 'yon na binayad niya rito sa saging na nakatape lang sa dingding. Ganun kalakas mag-trip yung mga mayayaman, no? Justin Sun sued, ayan oh, 'di ba? Nagkademandahan 'yan. Trump family crypto project World Liberty Financial yesterday for allegedly freezing his token. He also previously bought a banana duct tape to a wall for $6.2 million at an auction in 2024, mga lodi, no? So, ay yung laban ng Trump family tsaka ni Justin Sun, mag-uumpisa na 'yan, no? Sa tingin ko lang, no? Kasi ang sinasabi kasi ng Trump family diyan, mga lodi, sa pagkakaalala ko lang na nabasa ko nung nakaraan may palpak din si Justin Sun diyan, no? Ginagawa niya ng sistema para kumita siya doon sa token na 'yon. No, kumbaga bibili niya ng mura tapos ibebenta niya ng mahal. Parang ganoon, basta nakalimutan ko na eh. Basta may mga ganun siyang sistema ni si Justin Sun. So ngayon, pinris yung kanyang mga token doon, umiyak siya ngayon at nagdemanda, mga lodi. Hihintayin natin yung bakbakan ng dalawa na yan, mga lods. No? Speaking of mga scammer, sabi dito mga lodi, si Sam Bankman-Fried, mga lods, no? If Sam Bankman-Fried's FTX didn't liquidate its investment following its collapse, it would still hold. So kung hindi daw niliquidate, no, kung talagang kasi sinasabi natin na wala na siyang asset, wala na siyang ganyan eh, kasi yung mga founder na ganito, mga idol, naka-record yung mga invest niya kung saan-saan sila, saan-saan na ganito. So pero hindi natin alam kung totoo yung record na yon. Pwede namang meron silang tinatago o meron naman talaga silang parang another account, ganyan, no? Pero sinabi dito, kung hindi daw na-liquidate yung investment ni Sam Bankman-Fried, no, bago mag-crash, kumbaga kahit na nag-crash na pero nandun pa rin yung asset niya, no? Hindi na liquidate, which is may chance na totoo na pwede mangyari, mga idol, approximately estimated portfolio niya ngayon is nasa $114 billion. Mga loads, no? So big time pa rin to si Sam Bankman-Fried kung sakali, no? Sa tingin ko big time pa rin yan, mga idol. Kahit na matalino yan, mga loob. Hindi naman magiging billionaire yan kung bobo siya, 'di ba? Nangyari lang talaga na nakalaban niya si Sisi. Search nyo, si Sisi talaga nagpabagsak dito eh, mga lodi. At antindi nun, mga lodi. Mas matalino lang talaga sa kanya si Sisi, no? Di umano yun, hindi ko sinabi. Di umano. Ito na. Ating Clarity Act. Clarity Act done by the end of May, sabi ni Senator. Alam nyo yung mga, sige, basahin muna natin. I think we're going to get it done by the end of May, referring to the controversial Clarity Act, speaking at the event last night in Washington, D.C. Sa akin, mga lodi, ngayon sasabihin nila end of May, nakaraan sabi nila early April, ganito ganyan. Maraming magbabago dyan. Sa tingin ko, yung mga nagbibigay ng prediction ng date, ayun yung mga hindi nakakaalam kung kailan ipapasaya ng mismong ng government, mga lord. Sa totoo lang, no? Kasi sabi ko nga, pasado na yan, mga lodi, automatic na yan, ipapasayan. Hinahanapan lang ng magandang timing. So itong mga nagpipredict na to, ito yung mga hindi alam kung kailan yung timing. Sa tingin ko lang mga lords. Kaya huwag kayong masyadong maniwala sa mga... Sa tingin ko lang yun Ito si Senator Loomis calls for Crypto Clarity Act. Now, we have bipartisan support. We have the President's support. This is our moment. Let's get this done. So ayun yung sa akin dito. Kasi nga maraming magpo-push, no? Maraming nagpe-pressure na kailangan ganito, kailangan ganyan. Pero sa tingin ko lang, mga idol, na pasado na yan at ang i-announce na lang yan kung kailan nila gusto. Kung kailan yung magandang timing na i-announce na ipapasa na yung Clarity Act o pasado na yung Clarity Act, etc. Kung ano man.
mga idol. No? Pagdating sa Clarity Act, wala na, no say na dyan mga lods, pasado na yan. Timing na lang yung hinihintay nila dyan mga lods. No? Kaya yung mga nagpipredict kung kailan yan, sa tingin ko nga, sila yung hindi nakakaalam kung kailan yung timing. Okay? So, ito naman. ETF inflows continue for Ripple and Chainlink. On April 22, Spot Ripple and Spot Chainlink ETF recorded net inflows of $2.4 million and $0.17 million respectively. So, inflows lang tuloy-tuloy, pero yung XRP nung nakaraan medyo nagkaroon siya ng outflows, natigil yung streak niya. So ngayon back to the back to the ball game. So meron na naman siyang inflow. So ganoon lang naman 'yan pagdating sa ETF, no, nagkakaroon ng outflows at nagkakaroon din ng inflows, no? So okay lang 'yan. Coinbase activated XRP futures trade at settlement on May 1, puts XRP on the same footing as BTC and Ethereum. So, parang sa ganito mga loading ngayon yung Coinbase parang goods na sila ngayon sa XRP. Pero kung naaalala nyo mga idol, nung nagkaroon ng kaso, pagkalabas ng kaso ng SEC sa Ripple at sa XRP noon, dinilist ng Coinbase yung XRP noon, mga loads, no? Tas ngayon, nagkaroon pa nga ng issue na kailangan pa magbayad ng Ripple para i-list ulit yung XRP, pero sabi hindi naman daw totoo yun. So hindi natin alam. Pero sa Coinbase medyo negative ako dito mga loads, no? Pero okay yan, good news yan, no? Kasi kumbaga sa alam niyo yun, yung sa bagay business kasi to, walang personalan, sabi ng Coinbase. Walang personalan, boy. Trabaho lang, boy. At least ngayon, ni-level na namin katulad ng BTC ni Ethereum ng XRP. Hindi ka pa masaya? O, ayan So, okay na yan, mga loans, no? At goods na goods yan. Ito na naman tayo sa supply shock. XRP supply shock to spark positive rally. Institutional and wealthier participants have moved billions of XRP from the central exchange to private wallets over the last several months. So, ito na yung sinasabi natin. Kahit si George, mga idol, no, na hindi naman to XRP Army, Bitcoin Maxi to si George, napapapost na siya na XRP supply on exchange is getting tighter. So nauubos na yung XRP sa mga crypto exchange, mga lodi. A new report says 7 billion XRP has left exchanges, suggesting less liquidity supply is sitting on the sell side. If that number holds, it's another reminder that the supply dynamic can move altcoins just as much as headline 2, mga idol, no? So ito yung pinaka main na good news sa tingin ko ngayon na dumadami na talagang napapansin na yung balita na nauubos na yung XRP coins token sa mga crypto exchange at nililipat na nila sa mga safe wallet nila o sa self custody o something, no? Nilalagay nila sa safety yung kanilang XRP, which is bakit nila ginagawa yun? 'Di ba? Ibig sabihin iniingatan na nila yon dahil alam nila na pwedeng merong mangyaring kakaiba at for long-term hold. Which is good kasi mababawasan yung nagsisirculate sa market. Di ba? So, napakaganda niyan na balita mga idol. At ito, yung sa Monday natin, April 30 ba yung Monday? Ay, hindi. Hindi pala, ano ba yung Las Vegas? April 30 pala yung sa Las Vegas, so hindi pala Monday yun. Friday pa, pala yun? Thursday o Friday sa atin. A new crypto cycle is taking shape and assets like XRP may be the ones to benefit. Sabi ni Matt Hougan. Kilala niyo ba si Matt Hougan, mga idol? Si Matt Hougan ay CIO Bitwise, co-founder, Future Prop HQ, previously CEO of ETF.com, husband, father, and runner, and Pogi. Ayan si Matt Hougan, mga lods, no? So, sinasabi niya na maaaring mag-benefit ng malupit ang XRP sa bagong crypto cycle ngayon, mga lodi. Okay, so ito yung gusto kong mabasa nyo na sinabi ko na dapat talaga mapanood nyo to. Isa to sa mga reason, no? Alam ko na to dati pa Gusto ko lang isama sa research nyo kung sakaling nagre-research kayo o do your own research nyo pagdating sa XRP. Pero hindi ko sinasabing bumili kayo ng token na XRP Huwag kayong umasa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coin. Hindi ako financial advisor. Do your own research, okay? So isa to mga lodi, no? Ito yung pwedeng mangyari ngayon o kung bakit napakagandang palitan ng Ripple XRP ang SWIFT.
No, isa to sa mga nagustuhan ko dati nung ni-research ko to. So, ito basahin ko para maintindihan natin. Sana maintindihan nyo ha, kaya nga tinagalog ko na dito eh. Paano gumagana ang SWIFT o yung lumang sistema, no? At correspondent banking, mga idol, no? Sa kasalukuyang sistema ng international money transfer o yung cross-border payments, kapag nagpadala ka ng 20 million mula sa isang bangko sa Pilipinas papuntang Bangko ng Amerika, halimbawa lang yun ha, hindi talaga inilipat ang pera mismo. O nga, di ba, halimbawa ako, o si boss nasa Amerika, o bibigyan kita ng 20 million dyan, kunin mo. Ano yun, nag-teleport yung 20 million ko dito papunta sa kanya? Syempre hindi, di ba? Kumbaga, anong nangyayari? Ito ang ginagawa lang ng magpapadala ng message o utos sa pamamagitan ng SWIFT network, sinasabing message na ilipat mo ang 20 million mula sa account ni Juan patungo kay Pedro, o parang ganun nga yun. Ako patungo kay boss, o ganun, ha? Ilipat mo lang, ganun yung sinasabi. So, para magawa ito, kailangan ng correspondent bank, yung tinatawag na Nostro Bostro accounts. Alam niyo yung Nostro Bostro, di ba? Mga idol. I-research nyo na lang ha, pero ayun yung pera mo, pera ko, parang ganun yun. Pera mo doon, pera mo dito. Parang ganun. Ito ay isang bangko sa target na bansa na may hawak na pera. Liquidity para sa iyo. Halimbawa, ito may 20 million kang naka-imbak sa isang bangko sa Amerika na kapartner mo. Ayun ano yun malinaw Kapag dumating ang utos, i-debit lang nila ang account na yon at i-credit kay Pedro. Okay? Problema dito, mga idol, kailangan mong mag-imbak ng pera sa libu-libong bangko sa iba't ibang bansa dahil may 180 plus currency sa mundo. 'Di ba? Parang ganoon 'yun. Kunyari tayo magka-partner kami, pagka-partner tayo. 'Di ba? Para makapagpadala ako o something na makapag-transfer ako every something week o every month ng pera diyan, dapat meron din akong pera diyan. Halimbawa, sige, bigyan mo ng pera sasabihin ko kay boss. Bigyan mo ng pera si Boy WhatsApp, 1 million. Dapat meron akong 1 million doon. 'Di ba? Bago mangyari 'yon. So kailangan may pera ako doon para pwede kong gawin 'yon. Pero kung wala akong pera, 'di ba? Hindi ko siya pwedeng gawin. Ang pera ay so kailangan mong mag-imbak ng pera sa libu-libong bangko kasi kung gusto mo talaga ng alam mo yung cross-border payment nga 'di ba? Transact globally. So kailangan may mga pera-pera ka doon para mangyari 'yon. Libu-libong bansa at merong 180 currency sa mundo. Ang pera ay nakatrap, no? Nakatrap lang 'yon, mga idol. Kunyari, hindi ka naman kailangan may pera ka sa bangko ng Canada. Kunyari, hindi ka naman nagtatransact doon madalas. Naiiwan lang doon yung pera mo, nakaano lang siya, idle lang doon. 'Di ba? Nakatrap sa account na iyon o dead capital. Hindi mo ito magagamit sa ibang bagay. Maaaring tumagal ng 2 to 5 na araw o higit pa ang proseso. So ayun yung isa pa, mga loads, no? Sa mga transaction, medyo matagal, no? Kumbaga, pinadala ko doon. So kung babayaran ko 'yon, kumbaga lilipas pa ng mga ilang araw, hindi katulad ng pag meron kang bridge, no? Ito mamaya pala. May mataas na bayarin o yung transaction fees, napakalaki, mga idol. Hidden cost pa at currency conversion losses kasi i-convert mo pa yung halimbawa peso to dollar, so mag-convert ka pa. 'Di ba? Ito ang ginagawa ng SWIFT sa nakaraang 40 years. Message lang, hindi value, no? Parang ganoon. Pwede rin kasing mga idol Mahirap kasi nito. Pero sige, ito, basahin ko na lang muna to mga lods. Kasi nung pinanood ko to, ang galing kasi parang gusto ko tuloy panoorin ulit yung napanood ko. Ang galing niya magpaliwanag Parang hindi ko siya kayang gawin. Pero ito, sige, tatry ko. Ano ang bagong sistema na pinag-uusapan? Yung sending value, hindi na message. Ito na yung bago, hindi na siya katulad nung luma, no? Kasi nung luma, nagsisend ka lang ng message na ibigay mo to sa ganyan, ito ganyan to, ganito ganyan. Pero ngayon, nagsisend ka na ng value, no? Hindi lang message. So ito, ayon sa post, papasok na tayo sa panahon ng totoong pagpapadala ng halaga gamit ang blockchain technology. Sa halip na magpapadala ka ng utos o message, inililipat na mismo ang aktwal na halaga sa isang segundo lang nang walang kailangang pre-funded account sa bawat
bansa, mga idol. Hindi mo na kailangan mag-imbak ng pera doon. Paano ito na paano ito nangyayari? Gamit ang isang neutral bridge asset tulad ng XRP, no? So ayan ha. XRP ay hindi pera ng isang bansa. Ito ay neutral, mabilis at murang gamitin. Halimbawa, gusto mo magpadala ng 20 million ulit mula PH papuntang Australia o yung Australian dollar. Sa lumang sistema, ang kailangan mo ay PH, tapos i-convert mo pa sa dollar, tapos yung dollar i-convert mo pa sa Australian dollar na liquidity pools at correspondent bank. So marami, kumbaga dadaan ka pa sa USD, tapos yung USD gagawin pang Australian dollar, di ba? Sa bagong sistema hindi na ganoon. Ang mangyayari, ang bagong sistema gamit na ang XRP, i-convert ang PH mo hindi na sa USD, sa XRP na, no? Siya na yung magiging isang liquidity pool, tapos yung XRP na yon, siya na yung magiging Australian dollar. Ipapadala ang XRP sa target na bansa instant at mura. I-convert agad ang XRP sa Australian dollar. Parang ganito, mga lods. Example tayo. XRP, ito yung XRP sa gitna. Ang hirap magano. Ayan, XRP yan. So ito, Australian dollar, USD, China. Hindi ko alam kung ano yung China. China, Japan. Ayun, Japan Iran, sabihin natin ganun. Iran yan Bakit nasulat ko? Grid Island. Basta yan, ayun yung Grid Island So, ang mangyayari, ito na siya. Ito yung bridge, mga lodi, no? So, kung magpapadala yung US dollar sa Grid Island, mga lodi, hindi niya na kailangang i-convert yung US dollar niya papunta ng Grid Island. Hindi na, mga lods. Ang mangyayari, kunyari, yung halagang 1 million na US dollar, magiging halaga ng 1 million na XRP. Para siyang bumili ng 1 million dollar na XRP. And then, yung 1 million dollar na yan, sa halaga ng Grid Island money, doon na yun mapupunta. From 1 million dollar, magiging 1 million Grid Island money na yan. No? Kumbaga, babaguhin na ng XRP dito yan. Siya yung magiging bridge. Ganoon din sa US, sa Australian dollar. 1 million Australian dollar, biglang magiging 1 million Australian dollar na halaga ng Japan. Kasi kaya ang nagkakaproblema kasi, mga lodi, iba-iba kasi yung presyo ng currency. No? Yung peso, yung iba sa dollar, iba rin sa ganyan. So, yung XRP na yung nagko-convert ng lahat ng yun. No? Ibig sabihin, pag nagpadala ka ng 1 million dollars dito, papunta ng Pilipinas, mga idol, 1 million dollar dito, dadaan sa XRP yan, tapos i-convert mo ng XRP yan sa 58 million pesos. Kasi 58 million yung 58 yung palitan, di ba? So, ganun yun, mga lods, no? Halimbawa, nagpadala yung US dollar ng $1, no? Papunta ng Pilipinas, i-convert to ng XRP yan sa 58 ba dollar ngayon. Kung magkano yung dollar ngayon? 59 pesos. Ganun din yun. So, ganun din sa USD. O kung Australian dollar, papunta ang presyo ng Australian dollar, 1 million Australian dollar, i-convert na yan dito ng 73 million Japanese yen. Hindi ko alam kung tama ko. Nangungula lang ako. Parang ganun, mga lodi, no? Nasaan na tayo? Dahil sa XRP, hindi mo na kailangan ng daan-daang liquidity pools, di ba? Para sa lahat ng currency pair, sapat na ang 30 liquidity pools, isa bawat pangunahing currency para makapag-connect sa lahat. Ito ang tinatawag na on-demand liquidity ng Ripple. Bakit hindi sapat ang stablecoin lang? O ito kasi sinasabi nila, di stablecoin to stablecoin, hindi nga pwede yun, mga lodi, no? May nagsasabi na thread na pwede namang gamitin ng stablecoin tulad ng USDC o USDT. Pero sinagot yan ni Vincent, ito si Vincent Bancode na hindi ito sapat dahil stablecoin ay nakakabit pa rin sa isang currency, nakapeg siya sa currency. Kung ano yung currency ng bansa na yun, nakapeg siya dun. Para sa 100,000 plus na posibleng currency combination, kailangan mo pa rin ng malalim na order books o maraming taong handang bumili o magbenta sa bawat pair. Ang karamihan ng payments ngayon ay dumadaan pa rin sa USD, Euro o Japanese Yen. Nagdudulot ito ng fragmented liquidity. Gamit ang XRP bilang common bridge, mas efficient at stable ito. Okay, naiintindihan nyo na? Ang pangitain
hanggang 2035. Kasi ang sinabi dito, mga Lodi, nasa 2035 daw, wala nang gagamit ng ganun. Wala nang zero financial, wala na yung message. Yung lumang sistema ng SWIFT, mawawala na daw yun. Sinabi ni Vincent na by 2035, there will be zero financial message and 100% value sending na. No? Hindi na katulad ng lumang ginagawa ng SWIFT. Ibig sabihin, mawawala na ang lumang SWIFT style messaging. Lahat ng international transfer ay magiging instant value transfer gamit ang distributed ledger technology o yung DLT tulad ng blockchain. Hindi na kailangan ng mga bangko na mag-imbak ng pera sa ibang bansa, no? Hindi mo na kailangan yung kumbaga yung nostro-bostro. Ewan ko lang, pero sa tingin ko kailangan pa rin ata yun. Hindi ko alam pero sinasabi dito hindi na Mas mabilis, mas mura, mas transparent ang buong sistema. Ito ang long-term vision na nakita ng Ripple mula noong 2012. Patuloy silang nagpipivot at nag-a-adapt para maging bahagi ng bagong global financial system. Bakit importante ito para sa atin? Para sa mga Pilipinong OFW, syempre, exporters, importers, remittances. Mas mabilis at mas murang pagdala ng pera. Oo nga, di ba? Yung iba, hindi ko alam ngayon kasi wala naman nagpapadala sa akin. Pero kasi di ba parang dati pag magpapadala ka, bibilang ka pa ng araw. Pero kasi, for me sa akin ngayon, kung meron akong sa OFW, sa crypto exchange na lang kami magte-trade Para mabilis. Para sa mga bansa, mas mahusay na cash flow, mas kaunting nakatrap na pera, at mas mabilis na economic growth. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ang maraming tao sa XRP bilang bridge currency sa hinaharap. So ito yung naano ko noon Matagal ko na itong nabasa noon mga Lodi at sabi ko, tangan lupit noon diba? So doon ako, isa to sa mga natindihan ako sa kanila. So madaling sabi, ang post na nagpapaliwanag, ang mundo ay lumilipat mula sa message-based financial system, mabagal, mahal, komplikado, patungo sa value-based system na mabilis, mura at direkta. At ang XRP ay isa sa pinakamahalagang tool para mangyari ito. Kung may partikular na bahagi gusto mong yun na, mga idol, no? So matindi, di ba? Sana intindihan nyo kahit medyo, hindi kasi, kumbaga, komplikado ito Dapat meron akong ibang video dito, mga idol, para mapaliwanag natin na maayos. Pero sa maikling paliwanag na yon na binasa natin, sana medyo naunawaan nyo lang kahit konti. No? So ayun yung ating news ngayong umaga. Okay? Grabe. So ayun yung news natin ngayong umaga, mga idol. Sana enjoy nyo yung ating video. I-like nyo yung video, mga lods. Paalala ko lang ulit, like nyo yung video natin Subscribe sa hindi pa na-subscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung ating description dyan sa baba. Andyan yung ating mga link at napakalupit na mga link dyan. Huwag nyo kalimutan. Okay? So ayun lang. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to Clubs Gaming, not subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, I'm gonna be uploading a new video. Yes, gonna be a series. It's gonna be a series, okay? Okay? subscribe kayo kay Clovis, mga lods, no? Ayan, mga sarili niyang gawa yan, ina-animate niya yan, mga marahas na video. Comment kayo dyan, okay? Ano pa, Choy? Ano pa yung ano natin? Oh, yeah. You go to the link in the description and buy the House of Leather. Okay, just wait. Belt. Yeah, the belt. You can buy any color you want. Brown, red, and black. And also you need it for wearing and of course to reach your children. Love you.